Sa harap ng mainit na halalan sa barangay at sangguniang kabataan elections, ilang lugar sa bansa walang naitalang kandidato habang mayroon din na walang kalaban. Ang tugon na hakbang dyan ng COMELEC alamin sa sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Wala pa man ang araw ng barangay at SK elections, posibleng ngayon pa lang may nanalo na. Sa tala kasi ng Commission on Elections, mahigit 27,000 na kandidato ang walang kalaban sa darating na halalan. Mahigit 7,000 dito ay mga punong barangay, 1,611 naman ang mga konsihal. 8,057 ang SK chairman at mahigit 10,000 ay SK members. Sabi ng COMELEC, tuloy pa rin naman ang eleksyon sa mga barangay na ito sa October 30. Lalo't may iba pang posisyon na kinakailangan pa rin ng botohan. Kapag ito ay isang regular na eleksyon katulad ng barangay SK, regular na eleksyon yan, ay kinakailangan na magkaroon pa rin tayo ng halalan upang magkaroon ng boto mula sa chairman hanggang mga kagawad. At ang reason din ay dahil alam naman natin, kinakailangan i-determine natin sino ang number 1, sino ang number 2. Bukod naman sa mga lugar kung saan walang kalaban ng kandidato, meron ding mga barangay na wala naman mismong kandidato. 8 dito ay para sa kapitan, 124 ay SK chairman at 543 ay SK members. Bagamat walang tumakbo, hindi naman ibig sabihin matutuloy ang termino ng dating mga nakapwesto. Sabi ng COMELEC, kailangan ng mayor ng lungsod na magtalaga ng uupo sa pwesto. Yung sa mga walang kandidato na mga lugar, ng mga barangay ay dapat yan mag-OIC. Maglalagay ang mayor in coordination with the DILG, kailangan maglagay muna ng OIC dyan. Kasi after the election, katungkulan na yan at wala na sa jurisdiction ng Commission ng Election. Nakikita naman ng COMELEC na nagkaroon ng ganitong problema dahil marami ang nagdalawang isip na tumakbo dahil sa ikli ng susunod na termino ng mga opisyal ng barangay. Kaya naman, patuloy nilang isinusulong ang makapaghain ng petisyon sa Korte Suprema para sa 2025 barangay at SK elections. Ang COMELEC ay binapayagan na mag-file ng motion for reconsideration 15 araw mula sa pagkatanggap niya ng desisyon. Kung kaya kahapon at hanggang kanina, officially may sulat tayo sa ating kagalang-galang Solicitor General upang makapag-file ng motion for reconsideration at sinabi rin natin na kung pwede ang basihan ng motion for reconsideration. Luisa Erispe para sa Bayan.